Wrongdoers cannot inherit the kingdom of God. Happy New Year. This is my first vlog sa 2024. Vlog sa pulong sa Ginoo, sa pulong sa Diyos. So, guys, good evening. Ang verse nga akong i-tackle karon kaning sa 1 Corinthians 6:9 to 11. Ano siya? Basahan ako, guys. Or do you not know that wrongdoers will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who have sex with men, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. And that is what some of you were, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ, and by the Spirit of our God. Wala siya sa 9. Dili daw makasulod sa gingharian sa Diyos. Ang gisulti dito nga ang mga buhat nga dili makasulod sa gingharian sa Diyos. Kung nagabuhat ka ana, then you should repent or you should change your act. Ay mandala na ako, guys, kini para na siya to kay kita manggod maski Kristohano na ta na atay tendency makasala ihapon kay naaman ta sa body nga makasasala ang righteousness lang nato katong naatay espiritu sa Dios. Siya lang ang righteousness nato muna, guys. So, ingon diri sa 9, or do you not know that wrongdoers will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who have sex with men, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. But pasabot. Sa verse 9 pa lang, do you not know that wrongdoers will not inherit the kingdom? Ang katong mga nagabuhat og mali nga against sa will sa Diyos, dili makasulod sa gingharian sa langit. Isa-isahon ako yung gisulti sa itong mga wrongdoings. Dapat gibutan diri nga ayaw papailad, do not be deceived. Kay kasagaran sa mga tao magud ginahimo na lang ni common himo na lang, mura na nagwala ba, mura natural na lang ang ilang gibuhat. Ingon siya diri, sexually immoral. Asa mo na sexually immoral? Kanang minyo na ka, unya mo mangita gabong kag uyab lain nga partner, makik-sex ka ba nga di ni mo asawa, sexually immoral na, wrongdoings na.
Kung ikaw guys, kung nag-practice ka na maski na nakay-asawa, noon na mangita ka lang gapon ka uglain. That is abomination against God, before God. So be careful ka kung nagabuhat ka na. Kaya maski unsa ang mo pupuning kamot, dili ka mo asinso. Muna sexually immoral ka. Ang tawag na. Then another. Nur, idolaters. O kani, idolaters. Dagang klaseng idolaters. Kanang magsimba o Diyos-Diyos. Kanang mga imahe. Nagibawal maguna sa Exodus. Nga ayaw o simba sa mga hinimo sa tao. Na ay mata, dili ka kita. Na ay dalunggan, dili ka dungog. Na ay ilong, dili ka simhot. Na ay baba, dili ka sulti. Na ay kamot, dili ka kagunit. Ako na lang giad ba kay tanan na anak tanan diha karong by January makaron busy na sila sa pag-andam sa posisyon sa Manila. Busy na sila katong imahe dito. Katong imahe dito nga ilang dayungan, milyon-milyon katao ang sunod na ang ilang gidayungan. Itong nga imahe, itong nga ribulto. Ayaw na guys. Pasensya na lang yun sa akong mga amigo nga nagatuo na. Pero suko ang ginuo na. Tanawa, pagkahuman anang mga celebration na ay mga calamity mo abot. Manag makita nimo every year na ilinaw, every year na ibagyo, every year na idimalas sa kinabuhi. Muna ang common karon sa Pilipinas. Muna ang common sa Pilipinas nga gina-practice ng mga Pilipino. Manang gisulti din sa 1 Corinthians 6:9. Nor idolaters. Idolatry. Napakoy example nga bago lang ako na matikdan kay as a Christian wala na dyan ka na yung mandito galing sa 1 Corinthians 5:17 ba ito na bago na ka kang Kristo, ang all things are passed away and all things will become new. Ano siya? Bago na ka. Pero, wala ko kabantay. Kaya nga naman. Ang akong amigo, ang akong friend ba? Nga Chinese, kitagaan ko o rebulto ni Buddha ba? Kayo, kuan daw na siya, mapadugok sa swerte. Pero na-obserbahan yun ako, ganihan lang ako na-obserbahan nga. Tingalaman ko nga, usay, istorya mi sa akong wife nga, sige mag-awas, sige ka-awas ang kwarta ba? Musaka nga kwarta, pero, dili matigom, muawas, ano ba?
Kung naagin is something wrong diri. Na something wrong nga dili gusto sa Ginoo. Kang uban labi na sa amo nga nangalagad na sa Ginoo, pero wa ko kabantay nga naaday estatwa ni Buddha. So akong desisyon, akong gikuha diha sa sala. Akong gitago nga plano na ako na ilabog sa kung asan ako gustong ilabog, mutahan ako sa Holy Spirit kung asan ako na ilabog. Nga dili ma-influensya ang uban ba. O nga muway makapunit. Kaya naman, tagakita na mo. Sukad na ingabot yun ng imahe ka ng image pa ka ng bulto na mo nga Buddha. Wa man hinong minahot di pero wala mi naayingabot na isa ka pero dili gud mi makatigom. Di mi makatigom. Mato mapapalay sa tambal, bayad sa ospital, unya ba katong ni problema akong among pagmangkon hatag mi ana dili mi nga wa kay nagagib man gyud mi naghatag mi kaya lang ang among mga tinigom dili magkunita na mo pag abot sa kwarta na hatag dito muna simple lord mo ano ko lord na something wrong diri na something wrong. So, by faith, nakabalo ko nga tama no, naman ako'y Buddha din nga gihatag di sa akong friends. So, ako na itong gikuha. And I know nga this year nga God will supply all of our needs. And then, makatigom sa mi, makasave sa mi. Then pag makasave na mi, mutabang manggapon mi. Kaya lang, dili gito ang halos rutur. Asa ka mangita. Sugod pag abot nga image. Asa kang grabiya sa awa sa kwarta. Asa kang grabiya gito. Di na lang ako i-elaborate. Pero grabe yun ang nahitabo. Saan ka? Salamat na lang kay anak sa Ginoo. Mga Kristohanon ni, nga nagatuo kang Jesus, kay naay mo abot, na naapoy, pag naami ahatag, maabot. Kaya lang namin mga pangarap na mga dito ang tabig Hong Kong, ano ba? Abroad, mag-asawa, pamilya. Pero dili mahitabo kay maadto dito sa lain, ma-divert. Kasi mailad bi. Tungod sa mga kasing-kasing, mailad mi. Maluwi mi. Muna, hatag lang yapon. Pero muli akong pagampo nga Lord unta dili ko mali sa akong kutob kaya nga Buddha nga akong gigunitan nining panimalaya ako lang ilabog kaya naman pagsugot ng kwan pag abutan ng Buddha diri nagsigig pagkasakit diri buta ko na operahan na po kasi siyempre hindi man ko pasagdan sa Ginoo kaya ako'y kidiston na maoperahan na po akong baga o TB operahan na po na diabetes ano pero ang Ginoo nagaluwas yun permanente sa kuha. Kaya lang wala mo stay nga big amount of money.
Kaya gusto po tabang sa akong mga loved ones, sa akong mga pag-umangkon nga makahuman ba. Akong asawa, gusto mo tabang po sa uban. Na gusto po siya masuroy po. Ano ba? Pero kutungod sa idolatry. Warning nga na guys. Kung naakana ang kinabuhi ni mo, ang imuhang pagpamuyo. Lisod. Salamat lang ko kay anak ko sa Ginoo. Wa mi naglisod. Kay tungod na imo abot. Awas lang, awas, sige lang, awas. Pero na mo abot. Kung awas ka na mo abot. Pero, gikuri ko. Walaan na niya. Sumo na siya. Ayaw lang magkalain ha. Pero, insultiran ko sa tinuod. Namugo na si Biblia. Nor idolaters. Pagkasunod, nor adulterers. Adultery. O mo na itong gigikon ako nga ngita kag laing babae. Kigilawas ka dito. Nga di mo asawa. Mabit ka ba? Dili na gusto sa Ginoo. Isa na nga nagmalas. Muna guys. Yung sa di. Nor adulterers, nor men who have sex with men. Kanang mga bayot ba? Sa ko ang pagkadagang mga bayot, pero na may mga bayot nga disinti. Pero kasagaran ko, mga tambay o mga bayot, pagkig-sex sa kapwa nila, parihag, gender, babae to babae, lalaki to lalaki. Suko kayang Ginoo na. Pero kung bayot ka lang, wala ka nakig-sex sa lalaki, okay ra na. Makig-sex ka sa babae, magpakasal, bayot ka, magpakasal ka sa tumboy, okay ra na. Kaya gi-create ang tao para sa lalaki o babae. Ang babae para sa lalaki, ang lalaki para sa babae. Muna ang tama. Hindi matumboy mo ka mabayot o manormal man. Opposite sex yun. Muna siya. Bawal na di kakasutagin nga rin sa Diyos. Sa langit. Nor thieves, nor the greedy. O kanang laob. Sige ngunit ba? Greedy. Dakang kayo mga politiko rin, no? Maski bilyon-bilyon. Saan mo ilang kwarta? 500 million. Pangregalo lang yan. Dili bigyan na ilang kwarta. Greedy pa na. Greediness. Greedy na. Kahakog sa kwarta nga dili ila. Muna dili. Muna yung kanang mga tungris. Nga gipanggita ag-audit. Na di sila kahatag, nakitira nilang katuhinong mga honest. Wala tagai supply kay gipuna sila. Nga nakig-abin pagod sila sa mga NIPA, MP, mga greediness na power. Kung nakay power, nakay kwarta, nga i-corrupt ka ng mga corrupt na politiko na adya tagkan sa Congress. Muna siya. Ang ubang matawag na ba mga tungris. Muna siya guys. Pero dili na sila makasulod sa gingarihan sa Diyos. Karong tuiga, muna yung declaration. Yung kanong mga corrupt nga naakaroon, mga wala na sunod nga eleksyon. Kanang wala nagbuhat sa kabuton sa Ginoo, sa Diyos, mga wala na. Mga greedy, mga corrupt.
No drunkards. No drunkards. Palahubog. No, may ang duha man ang palahubog. Palainom, paano mo inom? Shot lang. Natulog. Para sa body ba? Pero naagi palahubog. Maski isa ka shot lang. Mahubog na. Muna ang palahubog. Kaya mahubog naman. Sige na lang inom. Palit na lang inom. Sa mag-uot ko katong mga nangapil og Bible study dito. Inom gapon ma. Pero wala ko mahimo. Baka i-share naman ko sila. Sa kalungdik imnon. Magkurog kung dili ka inom. Uli gapon sa lawas. Karon palang daan. Igo na sila. Ako, nahitabo na sa kuha sa una. Kusog kayo kung mainom sa una. Pero pag dawat na ko sa Ginoo, nakaplagan ko sa Ginoo, ano ka naman siya kung gikuha sa Ginoo, nga mabago ko. Gigunitan siya ko sa Ginoo, muna nga nabago siya ko. Wala na ko ambisyo. Wala ako ng sigarilyo, sa anak, sa marijuana, sa una. O inom. Wala na ko anak. Kaya tungod, nakabalo ko nga ang akong lawas templo sa Diyos. 1 Corinthians 3:16. Do you not know that you are a temple of God and the Spirit of God lives in you? Lives in you. 1 Corinthians 3:16. Muna siya guys. And nor is slanderers. Kanang kriminal. Ano mamatay tao ba? Kanang mamatay tao? Mga kriminal. Dili nakasalod sa kingharian sa langit. Hindi nakasalod. Nakabalon pa kasi mga mamatay tao. Basta kayo mo patay ka. Dili ka kasulod. Labi ng kriminal. Wala pa ko kabasa sa mga military. Kaya makapatay magina. Pero according sa Bible, nga nagya ang military, sinta yun na sila. Kaya naman, sa unang panahon pa man yun. Nga naman maging mga pulis ni mga military. Inkwentrohon nila ng mga daotan. So, katong misukol sa mga gisugo sa gobyerno, dili to manubag sa Ginoo. Pero katong mga kriminal nga mapatay sa gobyerno, mapatay sa mga inosente, mo atubang gito sa silot sa balaod sa tao o balaod sa Diyos. No. Slanderers. No swindlers. Kaning swindlers kumingilot. Swindlers, ilarong ni mo ba? Baligyan ni mo yuta. Nakatubay yung yuta day, dili day to. Kaduhan na day to. Gawin niya gibaligya. Luoy katong primero. Na swindlers, naada sa iyang gurin, dagang kayo, mangilad. Matugabukig nga muna og, mapalit og kuhan. Mapalit og mga butang, mga makina, nag-ilaro. Swindlers na. Scammers. Huwag ka lang sa isa pa guys, ka na mangutang ka guys. Mahusaad ka nga mabayad, na dili ka mabayad. Pagpalimot-limot ka, ikaw pa yung masuko. Kung paninglan ka, swindlers ka kapon, anak tawag, anak. Scammers, swindlers. Mangingilad, kaya namakak ka. Baka kanimo ang tao nga imong giutangan. Isa na siya, dili na kasulod sa ingarian sa langit, sa Diyos. Dili na kasulod. Pero, sa 11, ingon sa 11, and that is what some of you were, but you were washed. Katong isang katuda, kamu daw, katong nagabuhat na, nakasala, bayad na mo.
You were washed. Nalabhan mo. Nahugasan mo. You were washed. You were sanctified. Nag-sanctified na mo. Kaya nga naman, sa unang panahon, kibuhat na nimo pag dawat ng mo kang Hesukristo na ngayon kag pasaylo sa imong mga ginabuhat sa una. Then, gipasaylo ka sa Diyos. Muna ngayon, by the blood of Jesus, you are washed. Then, sanctified. You were justified. Oh, na-justified na ka. May ingon siya kano ba? Ang Kristiyano, ako makasala man ko. Wali-wali, makakasala gyapon na. Nakasala man lagi gyapon ka. Ingon sa diri. Sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. So, katong mga Kristiyano na di pa makakontrol, makasala lang gapon. Kita gaychik mo, anak pa, lingi pa ba? Ano? Ako sa'yo, makalingi ko na ba? Sa'yo, maka-imagine. Imagine kung hubo. Di ba gina manuktok? Sala mo na. Pero, iingon siya di, anak mga sa Ginoo, you are justified, you are sanctified. Wash out ng imong sala sa una, karon ug sa umaabot. Muna siya guys. So karong tuiga 2024, akong ginaampo sa akong kagalingon, sa akong pamilya nga wala na namo tong mga dili gusto sa Diyos na adiri kaning idolatry. Ako gini gibalik sa inyong idolatry. Kanang gi-idol ni mo imong kwarta. Halos sa imong kwarta igunit kon ba? Igunitan nimo. Idol ka po na nimo, idolatry ka po na. Kanang mga trabaho nga una pa ang trabaho kay sa Dios. Di sa kumusimba. Kaya na ako'y gitrabaho. Di sa kong musimba. Di lang kong uban kaya na ako'y gitrabaho din. Na ako'y assignment. Idolatry ka po na. Ano siya? Palahubog. Ikaw? Dami na imong inom. Kaya gano'n mo igo ka po na sa mong lawas. Yung pagka-greedy, panghatag. Kaya kung di ka manghatag, wapay maabot niyo mo. Mana ako, kami, magpamilya. Nakagwapo lang sa mga kaya nagkapanghatag mi. Kaya lang, nami matigom, dili matigom ngayon mo, bulabay lang sa kumot ba. Na siya mga nagulod, mga uban, anong makagunit mag 30 million. Pero, dili holy sina ba? Anong holy nga masinahon ba? Marag holy lang ba? Nakakumpara po ko sa isa pumakuri ko pero ako mga amigo, mga milyonaryo, mga milyonarya. Nang uban natagaan yun pero anong ako? Wala man yun, ano ba? Pero sa other side of the coins, other side of God's work, gigamit ko sa Ginoo. Gigamit ko sa Diyos. Muna ang akong yaman. Muna guys, karong tuiga, mga lagad ta sa Diyos. More and more. Kung abot ang panahon nga, maingon ang Diyos nga pauli na ka, so be it. But samtang buhi ka pa, mga lagad ka sa Diyos. Karon guys nga nakatungog ka na yung mensahe nga gikan sa Diyos. 1 Corinthians 9:6 to 11. Muna siya karon nga imo nang ibalik-balik kay mo. Muna ang nakadala og dimala sa imong kinabuhi. Ikaw karon nga nakapaminaw, repent o dawata sa Ginoong Hesukristo.
Kaya para ka ma-sanctified, para ka ma-justified kung makasala ka. God bless you guys. Happy New Year.